Tay, tikman niyo po. Kung hindi po masarap, magbabanat po ako ng buto para bayaran niyang kalahating bote ng mantika. At bukas na bukas din, sasama po ako sa inyo sa pabrika ng traktora. Aba mas malinam ng pato kaysa sa taba ng baboy kapag bagong taon ah. Tay, pahiram naman po ng 10 piso, pambili lang ng rekado. Pupunta po ako sa night market sa bayan mamayang gabi. Susubukan kong ibenta itong karne na tumutubo sa puno natin. Hoy, hoy, hoy. Tabi nga ng konti. Bata, alam mo ba ang patakaran dito? Huwag mong iharang yang bulok mong kariton sa tapat ko. Nahaharangan mo ang amoy ng tinda kong karneng baboy. Makakabayad ka ba kapag nalugi ako, ha? Laujaw, pahiwangan ng kalahating kilo niyang ulo ng baboy. Pati na rin 2 mangkok ng mami. Aregledo, eto na ang 2 pisong isang bandehado ng ulo ng baboy. Siguradong mapapawaw kayo sa sarap at linamnam nito. Teka, anong amoy yun? Bakit mas mabango pa yata sa piniritong isda kapag bagong taon? Tutoy, anong klaseng bagong putahe ba yung piniprito mo? Ang bango-bango, ah. Boss, ang tawag po dito ay tiyan-tiyan. O yung tinatawag nating kulaglig sa probinsya. Nilinis ko po yan ng maijing maigi. Tapos ipinrito sa maraming mantika. Pinakamasarap po itong pulutan at pangmeryenda. Kulaglig, abay sus Mariosep, mga suki, halika kayo rito at tingnan nyo. Akala ko kung anong klaseng karne na yan. Mga insekto lang pala yan na hinukay galing sa putikan. Mga kasamang obrero, maging mapanuri kayo. Ang mga yan, maghapong nagtatago sa mabaho at maruming putik. Ugat ng puno ang kinakain. Kaya siguradong puro burek at dumi ang laman ng mga tiyan yan. Siguradong nasisiraan na ng bait sa kakahabol ng pera ang patay gutom na batang to. Kahit ipamigay pa ng libre yan. Walang may gustong kumain sa mga pesteng yan, tapos ngayon pinapakain niya sa inyo. Insekto pala yan. Akala ko naman kung anong karne na. Kadiri naman. Ang lakas ng loob ibenta ang mga peste. Paano kung may magkasakit dito? Sinong mananagot, ha? Mga kabataan talaga ngayon, mga walang direksyon sa buhay. Teka lang po, Manong. Itong mga tiyan-tiyan ko. Binabad ko to sa tubig na may asin buong araw at gabi para isuka nila lahat ng putik. Tapos, nilubog ko sa kumukulong mantika. Kaya siguradong malinis at ligtas to. Kung hindi kayo naniniwala, libre na tong unang plato, matikman nyo lang. Anong tikim-tikim? Nagbebenta ka ng ganyang klaseng insekto sa amin. Lumayas ka na dito sa night market, bilis. Kapag hindi ka pa umalis, itutumba namin yung pwesto mo. Narinig mo ba? Lumayas ka na. Huwag ka nang magpapakita dito para mambiktima ng tao. Ha 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 ha. Ang anumang pagkain na nahulog sa lupa ay marumi na. At hinding-hindi na dapat ay pakin sa mga customer. Sa pagnenegosyo, pinakamahalaga sa lahat ang kalinisan. At ang pagiging tapat. Sabi nga ni Manong kanina, putik daw ang ibinebenta ko. Mga maruruming insekto galing sa lupa, na puro putik lang daw ang laman ng tiyan. Mga boss, pare-pareho lang tayong nagbabanat ng buto rito. Puro dugot pawis ang puhunan natin para kumita. Kaya kung natatakot kayong sumakit ang tiyan nyo, sobrang naiintindihan ko kayo. Kaya ngayon, hindi na lang ako magsasalita. Ipapakita ko mismo para kayo na ang humusga. Saan banda naging peste to? Tignan nyo naman ang itsura nito. Mas mukha pang malupit kaysa sa mamahaling seafood na luto ng mga chef sa restaurant. Takam na takam, di ba? Mga kapwa ko manggagawa, nakita nyo ba ng malinaw? Hindi putik ang laman ng tiyan nito, kundi purong puting laman. Sa probinsya namin, ang tawag dito ay baka sa puno. Kapag sumakit ang tiyan ninyo sa isang kagat lang nito. Ako mismo, si Lin Sheng, ang wawasak sa pwesto kong ito ngayon din. At hinding-hindi ako tatakas. Isa pa, unang araw ko ngayon sa pagbebenta rito. Kaya walang magbabago sa patakaran, libreng tikim.
Kapag masarap, bayaran nyo. Kapag hindi, ako pa ang magbabayad sa inyo ng 10 piso. May lakas ka ng loob, bata. At may paninindigan. Bilib ako sa ginawa mong paghiwa ng insekto na yan. Para patunayan sa inyong lahat kung gaano to kasarap. Ako na ang unang susubok nito ngayon. Grabe, sobrang sarap. Ang balat ng isang to, mas malutong pa sa piniritong isda. Ang laman sa loob mas siksik at mas matamis pa kaysa sa karneng baboy. Wala man lang amoy na malansa o lasang putik. Puno ng lasa ang bawat kagat. Mga kasama, tikman nyo na bilis. Hindi nga nagsisinungaling ang batang to. Ang sarap nga talaga nito. Siksik ang laman. At sobrang linamnam. Subukan nyo na rin. Talaga bang ganyan kasarap yan? Makatikim nga ng isa. Penge rin ako ng isa. Aba, oo nga. Ang sarap ng laman. Boss, pabili nga ng halagang 20 sentimo. Bilis. Gutom na ako. Kumakalam na tiyan ko. Ako rin, pabili ng 20 sentimo. Dagdagan mo ng maraming chili powder ha. Ha ha ha. Dakiyang, tama na yung pagsisibak mo ng kahoy. Hating gabi na oh. Bakit kaya wala pa rin si Shengzi? HMP, saan pa ba yun pupunta? Paniguradong pinagtabuyan yun at nahihiyang magpakita. Baka nagtatago sa kung saang kanal at umiiyak ngayon. Ikaw naman noong umalis yung anak mo. Di ba todo suporta ka pa sa kanya? Tapos ngayon, nagiinit yung ulo mo nang walang dahilan. Shengzi, nakauwi ka na pala. Wala ka namang nakaaway, ha? Kailangan pa bang itanong yan? Paniguradong nandiri sa kanya ang mga tao. At tinapon ng palanggana niya pati na yung mga insekto. Sinasabi ko na nga ba eh. Kahit ipamigay pa ng libre ang basurang yun, walang may gusto. Bukas, huwag ka nang aalis. Sumama ka na lang sa akin sa pabrika ng traktora at magtrabaho ng maayos. Tay, Nay, hali kayo rito, tingnan nyo to. HMP, ano naman yang titingnan namin? Yung basag na mangkok mo sa pamamalimos. Diyos ko po, Shengzi ay ikaw. Saan galing itong napakaraming pera? Anak, huwag ka sanang gumawa ng kung anong kalokohan ah. Naman, ano ba yang iniisip nyo? Malinis kong kinita ang lahat ng yan. Yung kalahating timba ng mga kuliglig, wala pang 1 oras, naubos agad. Ay imposible naman yata yan. Yung mga insekto lang sa puno na puro putik. Talagang binibili yan ng mga taga-syudad. Pa, totoo po, may bumibili talaga. Noong una nga may nanggulo pa. Sabi nila peste raw ang mga yun. Kaya sa mismong harapan nila, pinalatan ko at kinain para makita nila. Nang makita nilang puro puting laman ang loob. At nang matikman nila, ayun, nagagawa na silang bumili. Umabot ng eksaktong 40 piso ang kinita natin sa kalahating timba. Anak, pasensya na. Mali ang naging hinala sa'yo ni Papa. Wala kasing kwenta si Papa. Muntik ko pang masira ang pagkakakitaan mo. Pa, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Nag-alala lang po kayo na baka maliga ako ng landas. At baka mapahamak ako. Pero malaki na po ako. Alam ko na po kung paano iaahon sa hirap ang pamilya natin. Ma, sa inyo na po itong pera. Bukas, bumili po kayo sa bayan ng 2 galon ng pinakamagandang mantika. Tapos bumili rin po kayo ng 1 kilong liempo para makakain naman kayo ni Papa ng masarap. At yung matitira, ibayad po natin sa kalahati ng 50 pisong utang natin kay Tito. Nako, itatabi na lang to ni Mama para sayo. Para may magamit ka kapag nag-asawa ka na. Pa, saan po kayo pupunta? Pupunta ako sa kakahuyan. Kung pagkakakitaan pala ang mga insekto na yan. Hindi natin pwedeng hayaan lang silang nakakapit sa mga puno. Habang malamig pa ngayong gabi, kukuha pa kita ulit ng panibagong kalahating timba. Bukas, tutulungan na rin kitang hugasan ang mga yun. Pa, huwag na po kayong umalis. Kahit magkanda sugat-sugat pa ang mga kamay nating 3 sa paghuli. Kaunti lang din ang mahuhuli natin sa isang gabi. Masyadong malaki ang demand sa night market. Bukas, mas malaking negosyo ang gagawin natin.
Gagawa tayo ng malaking racket. Paano natin gagawin? Tayo, bukas ng umaga, hihiram tayo ng megaphone sa barangay hall. Paglalagay ako ng karatula sa bungad ng barangay. Bibilhin ko lahat ng mahuhuling kuliglig ng mga taga rito. 10 sentimos para sa 10 piraso, kaliwaan agad ang bayad. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kibarangay. Ako po si Lin Sheng ng Pamilya Lin. Mula po ngayong araw, tuloy-tuloy na pong bibili ang pamilya namin ng mga kuliglig. O yung mas kilala natin dito bilang mga batang kuliglig. Ang presyo po ay 10 sentimos para sa 10 piraso. Kahit gaano pa kalaki o kaliit. Basta't buhay, bibilhin po namin lahat. Kapag nakahuli kayo, dalhin nyo lang po diretso sa bakuran namin. Bibilangin natin, tapos bayad agad. Kaliwaan po ang bigayan ng pera. Walang utang-utang, walang kulang kahit 1 sentimo. Naku po, pakinggan nyo nga naman ang isang to. Itong bumagsak sa exam at hindi nakapagkolehiyo. Kung makapagsalita, daig pa ang mayor. Sus, 10 sentimos para sa 10 piraso. Sheng, tatay mo nga walang nakuhang koneksyon sa pabrika ng traktora. Para may pasok ka roon. Tapos ngayon, saan ka naman kukuha ng pambili? Puro ka lang drawing at ililista sa utang. Para lokohin kaming mga kibarangay mo. At paghuhulihin kami ng mga insekto para sayo. Huwag kayong maniwala dyan, mga kibarangay. Sa panahon ngayon, ang hirap-hirap kumita ng cash. Saan naman niya kukunin yung lakas ng loob na yan? Sheng, nagwawalis kasi ako sa bakuran kaninang umaga. Tapos nakahukay ako ng mahigit 30 kuliglig sa ilalim ng puno ng poplar. Ipapakain ko sana sa mga manok. Kaso narinig ko yung anunsyo mo kaya dinala ko na dito. Totoo bang mapapagkakitaan to? Opo, alingwang. Patanjin nga po ng mga dala nyo. Eksakto po, 35 piraso, at buhay na buhay pa. Ang ganda ng mga to. Alingwang, 10 sentimos ang bawat 10. Kaya itong 35 ay 35 sentimos po para sa inyo. Totoo talagang babayaran mo ko ng cash. Aba. Halika nga rito, matanda ka. Ano pang tinutunganga mo dyan? Umuwi ka at kumuha ng pala pati balde. Dal-iyan mo. Kapag nahuli tayo, yung mga nasa ilalim ng ugat ng puno. Mauunahan na tayo sa magagandang pwesto. Shengzi, masyado na yatang malaki itong pinasok mo. Paano kung masyadong marami ang mabili mo? Tapos hindi mo maibenta lahat sa night market mamayang gabi, anong gagawin mo? Bawat isang mamatay dyan, lugi tayo ng 1 sentimo. Tay, wag po kayong mag-alala. Sa Hongqing Night Market po, yung mga trabahador pa lang sa pabrika ng asero at tela. Higit 1,000 na po sila. Kulang na kulang pa nga po ito para sa kanila eh. Kailangan po nating palakihin ang negosyo natin ngayon. Shengzi, may 5 ako rito. Bilangin mo, Dakiyang. Nakapanghuli ako ng 130. Tingnan mo, ang tatabao. Shengzi si tita, nagbibiro lang naman sa'yo kaninang umaga eh. Bata ka pa lang, subaybay ko na ang paglaki mo. Kaya alam ko na talagang uunlad ang buhay mo. Sige na, timbangin mo na tong kay tita. Mahigit 200 din yata to. Tita Jow, wag po kayong mag-alala. Nailatag ko na po ang patakaran. Hinding-hindi ko po kayo dadayain, kahit isa. Shengzi, may 300 ako rito. Eksaktong 3 yuan yan. Tito Lisi, hindi ko po bibilhin yan. At bakit naman hindi? Ang sigaw mo sa speaker mo kanina, 10 sentimo sa bawat 10 piraso. May ilang dosina rin namang buhay dito sa sako ah. Piliin mo, tapos bayaran mo ko. Kundi, hinding-hindi ako aalis sa bakuran nyo ngayong araw. Tito Lisi, maglalagay po ako ng mahigpit na patakaran ngayon. Lahat po ng susubok na manloko at maghahalo ng mga patay at putik ay hinding-hindi tatanggapin ng pamilyang Lin. Kahit isang buhay, wala po kaming pipiliin dyan. Abat ang lakas ng loob mong tanggihan ang paninda ko. Mas gugustuhin ko pa pong mabulukan ng paninda, kaysa masira ang pangalan ng negosyo namin. Mga kababayan, akong si Lin Sheng ang tutulong sa inyo para kumita. Pero ang kikitain natin ay galing sa malinis na paraan. Itong mga tinda natin ay ipapakain natin sa mga tao sa syudad. Kung may sasakit ang tiyan sa mga kinain nila, at masira ang pwesto ko,
Kahit isang kasing, wala na tayong kikitain. Kaya yung mga insekto na patay, bulok, o may putik. Wala akong sisantuhan dito. Tama si Shengzi. Hindi pwedeng sirain ng isang bulok na kamatis ang buong kaing. Lisi, lumayas ka na nga dito. Huwag kang makasagabal sa kitaan ng lahat. Lumayas ka. Shengzi, pabili nga ng 50 sentimo nito. Sa akin, pabili ng 1 piso. Damihan mo ng sili ha. Swabe. Hoy, bata, bilisan mo naman ang galaw mo. Hinihintay na namin ang pulutan dito sa mesa namin. Nakakabwisit talaga. Alam ba ng makong na to ang mga patakaran dito? Boss Zhao, tuyot na yata itong mga karne mo eh. Makakain pa ba to? Oo naman, pwedeng-pwede. Kakahaon lang yan ah. Tinabi ko talaga yan para sa'yo. 2 piso lang ang 1 plato. Dadagdagan ko pa ng hiwa ng sibuyas para sa'yo. Nako, wag na lang. 2 piso 1 plato. Ang kunat na nga ng karne, sumisingit pa sa ngipin. Yung pritong insekto dun sa kabilang pwesto. 1 piso lang, isang malaking supot na ang mabibili mo. Siksik pa sa puti at malambot na laman ang loob. Ang sarap-sarap at nakakabusog pa. Aba, hayop na bata to ah. Talagang kinakalaban mo ang negosyo ko ah. Hindi mo ba alam kung paano tumagal ang lolo Zhao mo? Dito sa Red Star Night Market ng napakaraming taon. Hindi lang sa galing ko sa paghihiwa ng karne ako nakadepende. Pareng Lee, pabanti muna nitong pwesto ko ha. Pupunta lang akong banyo. Hoy, Pilat, halika rito. Boss Zhao, anong ipapagawa mo? Tungkol ba ito sa batang nagtitinda ng insekto sa kabila? Pinainit na naman niya ang ulo nyo, boss. Gusto nyo ba kaming mga bata nyo na pumasyal pasil sa pwesto niya? At aksidenteng masipa ang kawali niya ng mantika. Mga gago, kapag nanggulo kayo ngayon sa pwesto niya, hindi lang danyos ang babayaran natin. Kapag umabot pa yan sa pamunuan, pati pwesto ko, siguradong madadami sa kamalasan. Kung titira tayo, dapat palihim pero sagad. At dapat walang kahit anong ebidensya na may iwan. Kayong dalawa, bukas na bukas ng umaga, pumunta kayo sa baryo ng Lientang sa labas ng bayan. Magtanong-tanong kayo doon para sa akin. Alamin nyo kung ang batang yan na nagngangalang Lin Sheng, kapag nandun siya sa baryo, ay kung magkano niya kinukuha ang mga insekto sa putik na yun. Boss Zhao, ang plano nyo ba ay HMP? Kung nakakapamili si Lin Sheng, bakit hindi rin pwede ang isang Kuya Zhao? Diba yumayaman siya dahil sa negosyo niyang walang puhunan? Pues, tingnan nga natin. Kung sa akin ibebenta ng mga taga-baryo ang lahat ng paninda nila, ano pa ang ipiprito niya? E di ipiprito at ibebenta rin natin ang mga bibilhin natin. TSK, anong ipiprito-prito? Wala akong panahong maghugas ng mga putik na yan na tulad niya. Ang mga buwisit na yan, mga insekto lang din naman yan na nanggaling sa lusak. Punong-puno ng mga parasitiko ang mga tiyan yan. Kapag namili kayo bukas, sundin nyo lang ang presyo ni Lin Sheng. Huwag kayong magdadagdag kahit 1 sentimo. Pero, sabihin nyo sa mga taga-baryo, patay man o buhay, malaki man o maliit, basta hugis insekto, kahit pabalot ng makakapal na putik, kukunin at bibilhin ko lahat. At kamo, kaliwaan at kasyang bayad. Pero Boss Zhao, paano kung may masira ang tiyan sa mga makakakain nito? Anong kinatatakot nyo? Kapag naprito na yan, malalasahan pa ba nila ang dumi? Basta may benta lang natin ng mas mura. Maaagaw natin ang lahat ng suki ni Lin Sheng. At kahit may sumakit man ang tiyan pagkatapos, iisipin lang ng lahat na si Lin Sheng yun. Marurumi ang mga insekto galing sa kanya. Kaya siguradong ang mga taga-management na mismo ang aaway sa kanya. Ang galing, Boss Zhao, napakatalino talaga ng naisip nyo. Pagdating ng araw, maghahanap tayo ng mga taong magkakalat nito sa night market. At siguradong masisira na ng tuluyan ang pangalan ng Lin Sheng na yan. Tandaan nyo, kailangang malinis ang pagkakagawa nito. Yung mga palihim na nakolektang paninda, ibagsak nyo ng patago sa inuupahan kong bahay bukas ng hapon. Kapag nagtagumpay to, may malaking pabuya kayo. Bumibili po kami ng mga kuliglig. Ilabas nyo na ang mga kuliglig nyo. Mataas ang bigay, at kaliwaan ang bayad. Sino ba tong dalawang to? Mga bumibili yata ng botet bakal galing sa kabilang baryo.
Teka, parang ang binibili nila ay yung mga insekto sa putik na kinukuha ni Shengzi. Mga kababayan, ang boss namin ay may malaking restaurant sa bayan. At kailangan niya ang mga insektong to. Kaya ang presyo ng bili namin ay mas mataas kaysa sa bigay ng Linsheng na taga dito sa inyo. Magbibigay kami ng 11 sentimo para sa 10 piraso. Tama ang rinig nyo, 11 sentimo kada 10 insekto. Aba, kung daan-daang insekto yan, makakabili na kayo ng dagdag na kalahating kilong asin at mantika. At hindi maarte ang boss namin. Wala kaming pakialam kung buhay o patay na yan. Malaki man o maliit, kahit nakakahukay nyo lang mula sa putikan. At balot pa ng putik ang mga katawan. Basta mukhang insekto, bibilhin namin lahat yan. Walang pili-pili. Uy, mga bossing, seryoso ba kayo sa sinasabi nyo? Seryoso, bakit naman hindi? Mayroon ako ditong humigit kumulang 300 piraso. Pakikwenta nga kung magkano to. Sige, bibilangin ko na lang ng 330 piraso para sa'yo. Heto ang 33 sentimo, kunin mo na. Nakita nyo ba yun, mga kababayan? Nagbabayad talaga sila, kahit putik lang, nagiging pera. Ang kuripot talaga ng Linsheng na yun. Bakit pa natin ibebenta sa kanya ang mga insekto natin? Magtitiis sa ganyan. Uy, mga boss, teka lang mayroon pa kami sa bahay na kalahating timba na kakamamatay lang. Kagabi ko nahuli at hindi ko pa nahuhugasan. Pwede ko ba iyon dalhin na lang din dito? Ate Zhao, ano pang tinutunganga mo dyan? Ipagbili mo na agad sa kanila yung mga paninda. Anong ibebenta ang pinagsasasabi mo, Shengzi? Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin kahapon? Ipapakain sa mga taga-syudad ang mga iyan. Yung mga bulok na insekto na ilang araw nang patay. Mapait ang lasa niyan kapag pinirito. Siguradong sasakit ang tiyan nila dyan. Halatang hindi matinong negosyante ang dalawang iyan. Kung may madisgrasya ng dahil dyan, sino pa ang maglalakas loob na bumili ng mga galing sa baryo natin? Shengzi, anong gagawin natin? Sumilip ako kanina doon sa bungad ng baryo. Yung 2 dayong loko-loko. Nakakuha na ng 2 buong sako. Puro patay at bulok na insekto ang laman nun. Ang sangsang ng amoy, yung mga mukhang pera sa baryo natin.